Alo mga palangga. Alam nyo guys, merong sismis. Delikado talaga ito. Kumbaga, bumaliktad na ang bola. Ang dami ng mga kaalyado ni Marcos ang tumiwalag. Inilaglag na siya ng kanyang mga kasabwat. Pero ito yung twist dito. Kahit nailaglag yung mga yung kanilang amo, may mangyayaring hindi maganda. Alam niyo kung bakit? 'Di ba? Ang mga kaalyado niya ng mga demonyo, sasabihin na kailangan ipa-impeach na si Sara. Bumaliktad. Biglang bumulusok ang mga grupo na hindi pa natin alam na naghahanda na pala para sa nalalapit na pag-impeach kay Bangag. Papa-impeach pala si Bangag. Itong, hindi natin basta yun yung kumakalat na balita ngayon. Kaya mga Bangag, maghanda-handa na kayo ha. Kasi ito na yung simula na lahat ng mga bangag ay babangagin. Ganon. Nakakahiya talagang ginagawa, Diyos ko. Kahit ako, kahit yung mga nagko-comment sa akin na sasabihin, wala ka namang nagawa sa bansang Pilipinas kundi ang magtatalak lang. Hoy! Litsogas ka ako? Neng! Undoy! OFW doy, ang pinakamataas na remittance. Ang mga tax na nagbabayad kami ng tax, tandaan mo yan ha. Baka nabulag ka lang o nabingi ka lang sa mga binabayad naming tax. Buang ka. Yung utak mo ay napapaligiran na rin ng pulburon. Huwag kang magsalita ng tapos inday. Dahil ang amo mo ay maaaring ma-impeach. Baliktad. O, di ba? Sabi ko na nga ba ito na yung simula. Isa pa sa pinaka word na sinabi ni Inday Sara, alam niyo yung sinabi ni Inday na bloodbath? Ganon? Alam niyo ba yung ibig sabihin nun? Isang lang yun, alam niyo yun, iniipon lahat ang ebidensya. Sa pagtitipon, isang click lang ni Inday, bangag ang lahat. Malalaman ng buong mundo na ganito pala ang gawain na mga kaalyado ni Bangag. Yun yung totoo. Kuha nyo na kung anong ibig kong sabihin. Kahit yung mga hindi nanalo na mga kasabwat ni Tambalolo doon na congressman ay kasama doon sa bloodbath na yan. Yun yung ibig sabihin. Kaya yung utak din yung mga bangag, nyo yan, linisan nyo kasi kinakalawang na yan. Tapos, ang gagawin ninyo, lagyan nyo ng efficacent oil, lagyan nyo ng hilbas, kasi nga, may kalaying na, kinalawang na. Yan. Kaya huwag kayong mga bogo, kasi di naman tayo bogo. Ang mga Pilipino hindi bogo. Di ba? Hindi tayo mga bogo. Ang problema lang, itong mga bangag na nagpapaniwala. Isipin nyo yan, makipag-reconcile ang amo nyo kay Inday. Never again. Tandaan nyo yan. Kahit luluhod pa si Inday Sara, si Inday, ano yun? Sino bang nangunguna? Tandaan ninyo kasi itong mga bangag, may napabasa din ako na ang nangunguna daw may si Inday. Buang. Pag-upo pa lang, nakasubaybay ako kay Inday. Noon pa man, gusto ko sanang i-vlog yun na wag nang ituloy na magpresidente si Bangag. Si Inday na lang diretso. Pero hindi ko ginawa, hinayaan ko lang. Kasi kami dito, mga OFW talaga, marami talaga ang ibalik si Bangag. Kasi nga, iba, ang daming mga chismis, ang daming mga dilawang tae na nagsasabi na never again, never again. Diba? Galit na galit ang mga yellow tarts, ang mga kakamping sa mga Marcos. Kailangan daw patunayan na hindi magnanakaw ang mga Marcos. Diba? Yun eh. Sa bandang huli, naging presidente na, ayan na. Mas pinatunayan na talaga namang magnanakaw ang Marcos. Huwag kayo masaktan dahil totoo lang naman. Tapos, ang dami ko pang mga comment na babasa. Nakpangga, ikaw ang isusunod sa quadcom. Lechogas ka na, sana yung quadcom ninyo. Ano na ang nangyayari? Inantay ko nga Kung ako ipapatawag, nako. Tingnan natin. Ready na ang katawang lupa ko. No? Ready ang katawang lupa ko sa mga bagay na yan, yung mga quadcom na yan, utot ninyo.
Sinong niloloko ninyo? Handang-handa ang buong mundo or ang mamamayang Pilipino kung saan man sa mundo nakatira. Mayroon tayong freedom to express kung ano yung kakayanan nating magsalita. As a taxpayer, syempre magagalit ka rin. Saan napunta? Makapagtanong ka rin, saan napunta yung binayad natin buwan-buwan? Ito pa, ang chismis regarding sa San Juanico Bridge na kailangan daw ng 500 million. Punduhan daw yun. Huwag nyo na ang gawin niya. Dahil ang 500 million na yan, baka mamaya, ang bibilhin ay mga substandard lang na mga materyales. Delikado. Huwag na kayong magpaniwala dyan. Pabayaan nyo na lang yan. Kahit hindi pa yan natatawiran ng mga ilang taon, pabayaan nyo na yan. Yung 500 million, sa tingin nyo ba, mapupunta pa ba yan doon sa pagpapagawa ng tulay? Hindi na. Huwag na kayong magpaniwala. Kasi wala nang mangyayaring ganun. Ito yung sinasabi natin na bilog ang mundo, ayan na. Ikaw ang mai-impeach ngayon. Dahil marami ng mga kahaka ngayon na kumakalat na balita na ang bangag ni Juan ay muling nababangag. Kakaya talaga, Diyos ko. Mag-reconcile ka sa mga Duterte. Sino ang unang nangangaway? Ikaw? Pero ang mga bangag na mga miyembro, si Intay daw nangangaway, talak ng talak. Hoy! Mga bangag, isipin yung mga bangag mo. Simula noon kung sino ang unang-una. Ang tanong, bakit nga ba nag-resign si Inday? 2022 pa lang, alam na ni Inday kung ano ang nangyayari. Ano ang mga anomalya na ginagawa. Kaya takot itong mga kaalyado niya na hindi nananalo kasi kakalkalin niya ni Inday. Makakasuhan sila. Marami ang makukulong. Mark my word. Sigurado. Adaming makukulong. Nga ang lahat. Bye.